Kwento ito ng isang ordinaryong estudyante na nangarap na maging pinakamalakas sa buong mundo. Gusto niyang magkaroon ng kakayahan na kahit anong malalakas na armas ay makakaya niyang pigilan. Kahit araw-araw siyang nagsasanay para lumakas ay alam niyang hindi pa rin ito sapat para makamit niya ang ninanais niyang kakayahan. Isang gabi katapos niyang magsanay ay tumakbo siya papunta sa kalsada at sa kasamaang palad ay nabundol siya ng sasakyan. Kaagad siyang namatay ngunit isinilang siya muli sa ibang mundo, dala-dala pa rin ang kanyang alaala. Matapos makita ang isang batang babae na magiging ate niya ay napagtanto niya kaagad na napunta siya sa mundo kung saan gumagamit ang mga tao ng mahika. Kaya naisip niya din kaagad na isa itong perpektong mundo para sa pangarap niyang maging pinakamalakas. Pinangalanan siya dito na Sid at makalipas ang ilang taon ay nagkaroon kaagad siya ng matinding kapangyarihan. Ngunit itinatago niya lang ito at kahit nagdwedwelo sila ng kanyang ate na si Claire ay hindi niya ito ipinapakita. Tuwing gabi ay inaatake ni Sid ang mga masasamang grupo sa kanilang lugar. Sa isang operasyon niya ay may nakita siyang isang halimaw na nakakulong. Dinala ito ni Sid sa hideout niya para pag-eksperimentuhan. Isang buwan makalipas ay nagtagumpay siya sa kanyang pag-eeksperimento sa halimaw at natanggal niya ang sumpa dito na isa palang babaeng elf. Sinabi ni Sid sa elf na ito na mga kulto ng Diablo umano na balak buhayin muli ang Great Demon ang naglagay ng sumpa sa kanya. Nagpakilala si Sid bilang si Shadow at binigyan niya ng pangalan ng elf na ito na Alpha. Dito na nabuo ang kanilang organisasyon na tinawag nilang Shadow Garden at layunin nila na iligtas ang iba pang kagaya ng nangyari kay Alpha at labanan ang mga kulto. Pagsapit ng ika-15 taong gulang ni Claire ay mag-aaral na ito sa Midgar Academy, ngunit pagsapit ng araw ng kanyang pag-alis ay bigla itong nawala sa kanyang silid. Sa pamumuno ni Alpha ay kaagad na natunto ng mga chika babes ni Sid ang lugar kung saan dinala si Claire. Ipinatawag ni Sid ang 7 Shadow para sa operasyon na iligtas si Claire. Habang kinakausap si Claire ng pinuno ng mga dumukot sa kanya ay inaatake na pala ng 7 Shadow ang mga kasamahan nito. Nakalaban ni Alpha ang pinuno at may nilunok itong gamot na nagpalakas sa kanya. Binotas niya ang sahig para makatakas siya ngunit nakasalubong naman niya si Shadow. Naglaban silang dalawa at dahil nabubugbog lang siya ni Shadow ay ginamit na niya ang gamot na nagbigay sa kanya ng matinding kapangyarihan. Ngunit hindi pa rin ito umubra sa lakas ni Shadow at natalo pa din siya. Pagkatapos nilang masagip ang ate niya ay natuloy na ito sa pagpunta sa Midgar Academy. Dito ay pinulong ni Sid ang mga chika babes niya at nagpaalam din muna ang mga ito sa kanya. Pagkalipas ng ilang taon at sa edad na 15 taong gulang ay nag-enroll din si Sid sa eskwelahan na pinapasukan ng kanyang ate. Dito ay mayroon siyang 2 kaibigan na sina Skel at Po. Nagkaroon sila ng pustahan na ang sino man sa kanilang tatlo ang may pinakamababa ang score sa naganap na pagsusulit noong isang araw ay may parusa at ito ay ang magtatapat kunwari ng pag-ibig sa prinsesa ng Midgar na si Alexia. Si Alexia lang naman ang pinakasikat na babae sa kanilang paaralan at wala pang maswerteng lalaki ang nakakakuha ng matamis niyang oo. Dahil si Sid ang may pinakamababang score ay siya ang gagawa nito. Pagsapit ng hapon pagkatapos ng klase ay ginawa na ito ni Sid na habang pinapanood naman nila Skel at Po. Nagkunwari pa itong nanginginig at kinakabahan ngunit ang inaasahan niyang isasagot ni Alexia ay hindi nangyari sapagkat hindi niya inaasahan na papayag pala ito na maging nobya niya. Kinabukasan habang nasa kantin ay sikat na si Sid at pinagtitinginan ng mga estudyante. Habang kumakain sila ay biglang dumating si Alexia para sabayan si Sid sa pagkain. Niyaya ni Alexia si Sid na magsabay na sa klase sa fencing. Dahil sa impluwensya ni Alexia ay nagawa niyang isabay si Sid sa klase niya kahit na nasa pinakamababang section lang si Sid. Ang guro sa klaseng ito ay nagngangalang Zenon at siya ang napagkasundo ang pakakasalan ni Alexia at dahilan din bakit sinagot ni Alexia si Sid. Dahil ayaw niya na makasal kay Zenon kaya nagpanggap siyang may iniibig na. At kaya din si Sid ang napili niya ay nasa hanay lang umano ito ng mababang klase ng tao at akala niya ay madali niya itong mapapasunod. Hindi naman dito nagkamali si Alexia dahil basta may perang nakataya ay sumusunod kaagad si Sid. Kailangan niya umano ito sa pangtustos sa mga pangangailangan sa organisasyon niya. Dahil dito ay nagpatuloy ang pagpapanggap nilang dalawa. Kinabukasan habang papasok na sa eskwelahan sila Sid ay may naghihintay kay Sid na 3 lalaki at inaakusahan siyang dumukot kay Alexia dahil umano siya ang huling nakasama nito. Dinala si Sid sa isang silid at pinahirapan para umano mapaamin siya. Nagkukunwari naman si Sid na nasasaktan sa ginagawa sa kanya para maniwala ang mga nagpapahirap sa kanya. Nagwawala naman sa labas si Claire na gustong bawiin si Sid. Nagising si Alexia na nakagapos sa higaan sa isang kulungan at nakita niya dito ang isang parang halimaw na babae. May isang lalaki naman ang dumating dito at may dalang mga injection para kuhanan ng dugo si Alexia. Kailangan umano niya ang dugo ni Alexia sa ginagawa nilang eksperimento.
Pagkatapos naman pahirapan si Sid ay pinalaya din ito pagsapit ng hapon ngunit may mga sumusunod pa rin sa kanya habang papauwi na siya. Pagpasok niya sa silid niya ay nandito si Alpha na naghihintay sa kanya. Nag-usap sila at nagbigay ng update si Alpha tungkol sa mga operasyon ng Shadow Garden. Alam nila na kagagawa ng mga kulto ang pagdukot kay Alexia dahil sa dugo na nananalaytay dito. Bago umalis si Alpha ay tinanong niya muna si Sid kung gusto niyang iligpit ang mga sumusunod sa kanya. Ilang oras ang makalipas ay dumating si Beta para magbigay ng update sa gagawin nilang operasyon at sinabi din niya na nakahanda na ang lahat ng mga chika babes. Binaba ni Sid ang dalawang miyembro ng mga kulto dahil nagtanim ang mga ito ng ebidensya sa lugar ni Sid at dahil dito ay nagkaroon na sila ng dahilan na arestuhin uli si Sid. Bigla namang may nalaglag na 2 tao at nagulat sila dahil ito yung mga inutusan nila na sundan si Sid. Kagad din silang pinaslang ni Sid at dito na nagumpisa ang kanilang operasyon. Dito ay parang lantang gulay na si Alexia sa pinaggagawa sa kanya. Dumating na naman ang lalaki at sa pagkakataong ito ay malaking injection naman ang kanyang dala na may laman na dugo. Itinurok niya ito sa babaeng halimaw at bigla itong lumaki. Kagad namang pinaslang ng halimaw ang lalaki na nagturok sa kanya ng dugo. Pinakawalan niya muna si Alexia at nagumpisa na itong magwala. Napunta ito sa gitna ng syudad at nilabanan ito ni Iris na kapatid ni Alexia. Kahit anong malalakas na atake ang gawin dito ni Iris ay mabilis lang itong mag-regenerate. Naisipan ni Iris na hati-hatiin na lang ito sa maliliit na piraso para mahirapan itong mag-regenerate. Dito na umiksi na si Alpha at ayon sa kanya ay lalo lang umano itong nahihirapan sa ginagawa ni Iris. Inatake ito ni Alpha at kaagad itong bumalik sa anyong tao nito. Nagsimula ng maglakad si Alexia papalabas at nakasalubong niya si Zenon na ikinagulat naman niya kung bakit nasa lugar ito. Ayon kay Zenon ay siya umano ang may-ari ng pasilidad na ito at nagpondo sa ginagawang eksperimento. Naglaban silang dalawa ngunit dahil na rin sa mahina na si Alexia ay natalo lang siya ni Zenon. Dito na nagpakita si Shadow at nagpakilala sa kanilang dalawa. Inatake ni Zenon si Shadow at nagulat siya sa bilis ni Shadow. Patuloy silang naglaban at nagpapalabas si Zenon ng malalakas na aura ngunit parang ginagawa lang siyang bata ni Shadow. Napansin naman ni Alexia ang style ni Shadow sa paggamit ng espada na parang ordinaryo lang ito katulad ng sa kanya. Dahil sa hindi makaporma si Zenon ay ginamit na niya ang alas niya. Uminom ito ng gamot na kulay pula at bigla itong nagbago ng anyo at parang naging halimaw ang itsura. Kagad itong umatake kay Shadow ngunit hindi man lang niya nagalusan si Shadow at nabubugbog lang siya. Dito na nagpakawala si Shadow ng napakalakas na aura at kaagad na tinapos si Zenon gamit ang isang atake lang niya na sobrang lakas. Katapos ng ataking ito ay nagkita na muli sina Alexa at Iris. Kinabukasan ay nag-usap si Sid at Alexia at nakiusap si Alexia na kung pwedeng ipagpatuloy nila ang kanilang pagkukunwari. Tumanggi naman dito si Sid kaya inatake siya ni Alexia. Habang naglalakad si Sid at duguan ay nabangga niya si Sherry. Dito ay nagpulong naman ang ibang chika babes sa naging resulta ng kanilang ginawang operasyon noong isang gabi at sa bagong update sa kanilang patuloy na paghahanap at pag-iimbestiga sa mga kulto. Nalaman nila na may isang grupo ang gumagamit ng pangalan ng organisasyon nila at ginagamit ito sa kasamaan. Isang araw ay pinuntahan nila Iris at Alexia si Sherry para ipakita ang natagpuan nilang bagay sa pasilidad ng kultong nakalaban nila noong isang gabi. Naniniwala sila na kayang alamin ni Sherry ang mas malalalim pang impormasyon tungkol sa bagay na ito dahil kilala si Sherry sa galing sa mga ganitong bagay. Nagkayaya naman sila Sid at kanyang mga kaibigan na puntahan ang bagong pausbong na tindahan. Habang nakapila ay may lumapit na babae kay Sid na isang empleyado ng naturang tindahan. Inanyayahan siya na kung pwede umano nitong gawin ang pa-survey nila. Pumayag naman si Sid at sinamahan ito sa loob ng tindahan. Nakarating sila sa tuktok ng gusali at sa loob ng isang silid ay nakita niya si Gamma. Dito niya nalaman na si Gamma pala ang may-ari ng tindahan na ito. Ayon kay Gamma ay ginamit niya ang binigay na ideya ni Sid sa kanya para magtayo ng negosyo. Hindi naman makapaniwala si Sid sa naging resulta nito. Kumbinsido naman siya na si Gamma ang pinakamatalino sa 7 shadow ngunit ang problema lang ay may pagkalampa ito. Napag-usapan din nila dito ang tungkol sa impostor na nagpapakilalang Shadow Garden. Ipinakilala din ni Gamma si Neo na bago nilang miyembro at kahit si Alpha ay kinikilala ang galing nito sa pakikipaglaban. Dali-dali silang tatlong umuwi dahil baka maabutan na sila ng curfew. Nang biglang may naramdaman si Sid at napahinto sa pagtakbo. Nagkunwari si Sid na masakit ang tiyan at pinaunang makauwi sila Skel at Po. Alam niyang nakikipaglaban malapit sa lugar si Alexia sa mga impostor. Nang makorner nila si Alexia ay dito na tumulong si Shadow at kaagad na napatay ang isa sa kanila. Mabilis namang tumakas ang dalawa pang iba ngunit naabutan pa rin sila ni Shadow.
Nagpakita dito si Neo at nakiusap kay Shadow na siya na umano ang bahala sa mga ito. Kaagad na inatake ng kalaban si Neo ngunit naunahan pa din ito ni Neo. Habang nasa aklatan ay iniisip ni Sid kung sino ang bibigyan niya ng chocolate. At nagdesisyon na lang siya na ang unang babae na makakasalubong niya ang siyang bibigyan niya nito. Nang paalis na siya ay saktong paparating naman si Sherry. Dahil dito ay kay Sherry niya ito ibinigay at natatandaan naman siya ni Sherry. Habang naglalakad si Sid papasok ng eskwelahan ay sinusundan siya ni Neo at kaagad niya naman itong naramdaman. Nag-usap sila at nagbigay dito ng update si Neo tungkol sa nahuli nila noong isang gabi. Ayon sa kanya ay sira na umano ang pag-iisip nito dahil sa pag-brainwash dito kaya wala siyang makuhang impormasyon. Mga bata sa ampunan at mga anak ng may hirap na kayang gumamit ng mahika umano ang kanilang kinukuha para makagawa ng mga jablo. Kaya ginagamit din nila ang pangalan ng Shadow Garden ay para mapilitan umanong lumantad ang totoong mga miyembro ng Shadow Garden. Marami pang impormasyon ang binigay ni Neo ngunit ang nasa isipan ni Sid ay ang magaganap na duelo. Napilitang sumali si Sid sa duelo dahil na rin sa pagpupumilit nila Skel at Po at sa naiisip niyang gawin. Nakalaban niya dito si Rose na Student Council President. Nagkukunwari siya na palaging tamaan ng espada at paulit-ulit din siyang tumatayo. Nang gagamitin na ni Rose ng malakas na mahika ang sunod niyang atake ay inawat na ito ng referee at kaagad na tinanghal na panalo si Rose. Habang naglalakad si Sid ay tinawag siya ni Sherry at nag-usap silang dalawa. May ibinigay si Sherry sa kanya na isang supot ng cookies bilang pasasalamat umano at gusto niya din sanang makipagkaibigan kay Sid. Dahil walang nakikitang problema dito si Sid ay pumayag siya kaagad. Sumali na sa usapan nila ang kinikilalang ama ni Sherry at nakilala ito kaagad ni Sid. Dito na niya napagtanto na si Sherry Barnett ang babaeng kaharap niya at kilala ding tao. Isang araw habang nasa silid ng klase ay pumasok si Rose at ang isang babae para sa magaganap na eleksyon. Habang nagpapaliwanag ang kasama ni Rose ay may biglang naramdaman si Sid na hindi normal sa paligid. Biglang nagdatingan ang mga lalaki na nagpakilalang Shadow Garden. Susubukan sanang makipaglaban ni Rose ngunit hindi niya magamit ang mahika niya dahil sa ginawa ng mga impostor sa buong eskwelahan. Biglang inatake ng isang lalaki si Rose at kaagad naman siyang itinulak ni Sid dahilan para si Sid ang matamaan ng espada. Dahil dito ay isa na namang chika babes ang napahanga sa kabayanihan niya. Nagpanggap muna siyang patay na at dinala na sa auditorium lahat ng mga estudyante. Nang wala ng ibang tao ay bumangon na siya at pinagaling ang sugat niya. Habang pinag-aaralan ni Sherry ang artifact ay bigla naman siyang sinugod ng kalaban na si Rex. Kaagad namang pumasok ang bantay ni Sherry na si Glenn kasama si Marco at tinulungan siyang makatakas dahil alam nilang ang artifact ang pakay nila kay Sherry. Iniisa-isa naman ni Sid na patayin ang mga kalaban na nakikita niya. Habang naglalakad si Sherry para puntahan ang silid kung saan nakalagay ang libro na may impormasyon tungkol sa mahika na nilagay sa buong eskwelahan ay pasekreto siyang tinutulungan ni Sid para hindi siya madakip ng mga kalaban. Nang mahuhulog na siya sa hagdan ay nasalo naman siya ni Sid at sinamahan na siya nito. Ayon kay Sherry na ang artifact umano na ginamit sa eskwelahan nila ay ang tinatawag na Eye of Avarice. Kaya niya umano mapahinto ito sa pamamagitan ng artifact din na kasalukuyan niyang pinag-aaralan. Plano ni Sherry na makapunta sa auditorium sa pamamagitan ng basement tunnel dahil may kutob siyang nasa auditorium ang Eye of Avarice dahil dito tinipon ang mga estudyante. Pag mapa-activate niya umano ang artifact na hawak niya at malapit sa Eye of Avarice ay mapapahinto umano ito. Ngunit naiwan niya naman ang mga kakailanganin niya sa silid niya. Kaya nagpresenta na si Sid na siya na lang ang kukuha dito. Habang hinahanap ulit ni Rex si Sherry kasama ang apat na alalay ay inatake naman sila ni Sid hanggang si Rex na lang ang matira. Kahit ginagamit na ni Rex ang pinakamatindi niyang mahika ay binubugbog lang siya ni Sid hanggang sa napunta siya sa silid na puno ng mga patay niyang kasamahan na tinipon ni Sid. Nagulat siya sa nakita niya at kaagad din siyang tinapos ni Sid. Nakita ni Neo na nakahandusay sila Glenn at Marco na personal din niyang kakilala at biglang dumating dito si Sid. Nagbigay ng report si Neo na nakapasok na umano ng eskwelahan ang mga chika babes at naghihintay na lang ng utos ni Sid. Habang ang grupo naman umano ni Iris ay nasa labas din ng eskwelahan. Nagpatulong naman si Sid kay Neo sa paghahanap ng mga pinapakuha ni Sherry at kaagad ding bumalik kay Sherry nang makumpleto ito. Hindi pa rin makagawa ng aksyon ng grupo nila Iris dahil sa mahika na nakapalibot sa buong eskwelahan. Habang si Neo naman ay nasa loob na ng auditorium para magpanggap na bihag at tagabigay ng hudyat sa grupo ni Gamma na nasa itaas naman. Sinubukan na ni Sherry na paganahin ang artifact at nagtagumpay siya dito. Kaagad naman siyang nagtungo sa basement tunnel para makapunta na sa auditorium. Habang ang leader naman ng mga nagpapanggap na Shadow Garden ay nagtataka sa tagal ni Rex bumalik.
Nagulat silang lahat nang nakarinig sila ng putok ng baril. Isa-isa na palang binabaril ng mga kalaban ng ibang estudyante. Pagkadating ni Sherry sa auditorium ay kaagad niyang ginamit ang artifact at nawala na din ang mahika na nakapalibot sa eskwelahan. Nang maramdaman ito ni Rose ay kaagad siyang sumugod sa kalaban at sinabihan ang mga estudyante na sugurin din ang ibang kalaban. Dali-daling sumugod ang mga estudyante at nagutos na ang leader ng mga kalaban na patayin na ang mga estudyante. Pasimple naman itong kinuha ang artifact na hinagis ni Sherry. Bigla namang dumating si Shadow at ibang miyembro ng Shadow Garden. Habang nilalabanan ng Shadow Garden ang mga kalaban ay nakita itong pagkakataon ni Rose para sabihan ng mga estudyante na lumabas na ng auditorium. Nagbabakasakali naman si Sherry na makita dito ang ama-amahan niya ngunit may napansin siyang gas na tumatagas at biglang nagliyab ang loob ng gusali. Habang si Gamma at ibang miyembro ay patingin-tingin lang sa taas at napansin din nila na nasusunog na rin ang ibang gusali ng eskwelahan. Kagagawan pala ito ng leader ng kalaban at katapos ay umalis din siya. Nakapasok na ang grupo nila Iris para tulungan ang mga estudyante at nang makita niya si Rose ay nalaman niya dito ang buong pangyayari at may dalawa na umanong grupo na nagpakilalang Shadow Garden ang naglalaban ng makatakas sila. Katapos iligpit ng Shadow Garden ang mga kalaban ay nakuha na din ng grupo ni Gamma ang ibang pakay nila sa eskwelahan at hinihintay na lang nila na iligpit ni Shadow ang leader ng kalaban. Isa-isa namang kinuha ng leader ng kalaban ang mga libro sa isang silid at sinunog ito. Dito na nagpakita si Sid sa kanya at alam ni Sid na siya ang assistant principal ng eskwelahan at ama-amahan ni Sherry na si Lutheran Barnett. Dito na ikwento ni Lutheran ang kanyang nakaraan pati na rin kung paano niya nakilala ang ina ni Sherry na magaling din na mananaliksik. Nang makita niya umano ang matagal niyang hinahanap na artifact na Eye of Avarice ay plano naman ng ina ni Sherry na ibigay sa gobyerno ang pangangalaga nito dahil daw sa mapanganib umano ito. Hindi niya ito nagustuhan kaya niligpit na lang niya ang ina ni Sherry at hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin ito alam ni Sherry. Naglaban silang dalawa at kunwaring nagpatalo kaagad si Sid. Ngunit nagpakita naman si Shadow at dito na ginamit ni Lutheran ang Eye of Avarice sa kanyang katawan. Binigyan siya nito ng napakalakas na kapangyarihan ngunit kahit anong gawin niyang atake kay Shadow ay hindi niya ito matamaan. Ginamit niya ang pinakamalakas niyang atake ngunit siya lang din ang nasugatan. Muli siyang umatake kay Shadow at sinabi niya din kay Shadow na naayos na niya umano ang mga dapat niyang gawin para isisi lahat kay Shadow ang lahat na nangyari para kilalanin si Shadow na traidor ng buong mundo. Sumagot naman si Shadow na wala siyang pakialam kung gawin niya ito dahil ni minsan ay hindi nila tinahak ang daan para maging mabuti o masama at ang tinatahak lang nila ay ang sarili nilang daan. Isa-isang tinusok ni Shadow ang mga braso at paa ni Lutheran at ginawa niya dito kung ano din ang ginawa niya sa ina ni Sherry. Umalis kaagad si Shadow ngunit andun din pala si Sherry na nakita ang lahat. Mas pinili na lang ni Shadow na hindi ipaalam kay Sherry ang katotohanan. Habang paalis na si Sid sa eskwelahan dahil sa maagang bakasyon na ibinigay sa kanila dahil sa pagkasira ng buong eskwelahan ay sinalubong naman siya ni Sherry para magpaalam ito sa kanya. Nagpasalamat ito sa mga tulong ni Sid at nagpasya na din siya na mag-aaral na lang sa Laogos. Dagdag na ni Sherry na wala na din naman umano siyang dahilan para manatili dito. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento at kung nagustuhan mo man ito ay paki-like na lang ng video. Maraming salamat sa panonood at